Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa Lynn Angeles on board. Ngayon po ay ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si Kat Llamas mula sa opisina ng ating bukal Lynn Angeles. Sa ngayong araw po ay papunta din po ang ating bukal. Kaya lang po medyo na traffic. Medyo natagalan lang po ng kaunti sa biyahe. Ngayon po ay papunta na rin po siya. At maya-maya po ay makakapanayam natin ang ating bukal. Kaya muli po pagbati po sa lahat ng tagapakinig ng programa ni Bukal Lynn Angeles at ang Lynn Angeles on board. Sa lahat po ng nakikinig dito sa radyo natin Buwak 105.7 at gayon din po sa mga nanonood live dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po sa inyong lahat. At habang hinihintay po natin ang ating bukal, ay balikan po natin ang nakaraang programa kung saan pinag-usapan po natin ang suliranin, isa sa mga suliranin na kinakaharap ng ating lalawigan sa ngayon, ang African Swine Fever. At ngayon po dahil medyo mainit pa rin ang usaping ito at marami pa po tayong kababayan ang nangangamba at pinagdadaanan itong problema na ito, ay narapat po natin na balikan ang programa noong nakaraang linggo, programa din ni Bukal Lynn Angeles on board, kung saan nakapanayam po natin ang dalawang doktor mula sa Bureau of Animal Industry na si Dr. Joshua Cruz at si Dr. Francis de Malanta. Kasama din po niya at hindi lang po nakita sa live natin noong huling programa, si Dr. J.M. Victoria ng Provincial Veterinary at si Dr. Anthony Bacud ng Bureau of Animal Industry din po. So, minarapat po ng programa na balikan itong nakaraang programa para mas maliwanagan at mas magkaroon po muli ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan. Mabalikan po natin dahil ngayon po medyo mainit. Dahil mainit nga po itong usapin na ito, ay marami po tayong, marahil deserve naman po ng ating mga kababayan na marinig at malaman kung ano ang mga totoong impormasyon. Kaya ngayon po, balikan po muna natin ang nakaraang programa, ang Usapang ASF ni Lynn Angeles on board. Angeles Report! Angeles Report! Angeles Report! Lalawigan ay sabi nga natin, pinasok na ng ASF, ng African Swine Fever Virus, at ito ang nagiging dahilan kung bakit may mga infection, may mga infected areas na kailangang isaayos para mabilis na maresolba ang sakit na ito, ang problema nating ito sa lalawigan tungkol sa virus na ito. Pero maraming iba't ibang kwento, iba't ibang opinyon, iba't ibang emosyon ang lumabas sa atin, sa mga Marinduqueños, tungkol dito sa African Swine Fever Virus. Pero para po factual, dahil alam po naman ninyo dito sa ating programa, we don't just discuss things based on opinion, but as much as possible, and hindi lang talaga as much as possible, we should discuss particularly these issues based on facts and based on what the experts are saying also. So,
itong African swine fever, sabi nga po natin, pinasok na tayo dito sa ating lalawigan. Maraming agam-agam, may mga sobrang natatakot, mayroong nagtatampo, mayroong nagagalit daw, mayroong nananamantala ng issue na ito para for whatever purposes that may serve their interest. Pero dito po sa ating programa, pag-uusapan natin po ito ng puso sa puso and at the same time, sabi ko nga po, based on facts. So minarapat po ng Lynn Angeles on board na imbitahan natin sa araw na ito ang ilang eksperto mula sa Department of Agriculture, particular sa National Veterinary Quarantine Service Division, na gayon din sa African Swine Fever Prevention and Control Program Task Force ng Department of Agriculture. At the same time, ang ating partner sa serbisyo mula sa Provincial Veterinary Office. So pakilala ko po sa inyo mga kababayan, ang tutulong po sa atin upang pag-usapan natin ng masinsinan itong kinakaharap nating problema tungkol sa ASF. So, ipakilala ko po muna sa inyo, ang una nating panauhin, si Dr. Francis Di Malanta. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan at tawag na rin natin ay si Dr. Kiko mula sa National Veterinary Quarantine Service Division. And at the same time, si Dr. Joshua Cruz, ayan po, mula sa African Swine Fever Prevention and Control Program Task Force ng Department of Agrarian Reform. So, mula pa po sila sa Manila, mula pa po sa National Office ng Department of Agriculture, narito po sila sa ating lalawigan upang tulungan tayo or igabay tayo sa kung papaano ang mga dapat nating gawin para makontrol, masawata at i-address ang problema kaugnay dito sa ASF. So, Sir Kiko, Dr. Kiko, pakilala po tayo. Batiin po natin ang ating mga taga-subaybay dito sa Lynn Angeles on board. Magandang araw po, Bukal Angeles, at sa mga taga-subaybay po ng Lynn Angeles channel. On board. Lynn Angeles on board. Okay. Magandang araw po. Okay. At sa kanya po naman, kasama po niya dito si Dr. Joshua. Dr. Joshua? Yes, magandang araw po sa lahat po ng ating tagapanood at mga tagapakinig ng Lynn Angeles on board. Nawa ay kayo po'y payapa at ligtas sa inyong kinaroroonan po ngayon. Great, Dr. Joshua. At wala lang po sa camera pero kasama rin po natin dito sa studio ang kanilang kasama pa rin mula sa Department of Agriculture si Dr. Anthony Bucad. Mula naman sa Animal Health and Welfare Division, gayon din po, kasama rin natin dito si Dr. Victoria, ang ating Provincial Veterinarian. So, pag-usapan natin, Dr. Kiko and Dr. Josh. Ano ba talaga itong ASF? Yes po, ang ASF po o African Swine Fever ay isa pong po sa ating mga baboy. Ito po ay labis na nakakamatay. Almost 90 to 100% po ang mortality o pagkamatay ng mga baboy dito. Kaya nga po tayo ay naririto ngayon sa Marinduque upang mabilis po nating mapigilan yung pagkalat ng sakit. Ito ay talagang baboy ang tina-target. Ito ba ay pwedeng makahawa sa tao? Yes. Ito pong ASF ay hindi po nakakahawa sa tao. Tanging baboy lamang po ang tinatamaan ito. Ngunit hindi po natin pinapayagan yung pagkain ng karne ng baboy na tinamaan ng ASF dahil ito po ay pinagbabawal rin sa batas. Hindi po namin papayagan na ang mga tao ay makakain ng karne mula sa may sakit na hayop. At isa rin po sa mga pinagbabawal po namin ay yung pagkain nga po dahil baka may iba pa pong epekto ito na hindi po natin alam po. Kaya hindi po natin pinapayagan yung pagkain ng karne ng baboy na may ASF. Okay, Doc, sinasabi and I heard na 2019 pa ay nakapasok na dito sa ating bansa ang ASF. Taong 2019 ngayon ay 2021. Medyo sinwerte tayo na matagal-tagal tayo bago pasukin pero minalas pa rin dahil pumasok pa rin.
ilan na hong lalawigan dito sa ating bansa ang nagkaroon ng kaso ng ASF? Sa kasalukuyan po ay 52 provinces na po ang tinamaan ng ASF. Ang 51 po ang Marinduque. Ngayon po may panibagong kaso na naman ng ASF sa may Mindanao po. Okay po. So, in short, hindi lang dito sa lalawigan ng Marinduque nararanasan ang ASF. Pang 51 po ang lalawigan ng Marinduque. Kaya po talagang napakahalaga at salamat sa inyo pong mabilis na pagpunta dito sa lalawigan ng Marinduque para kami igabay dahil yung experience ninyo sa kung papaano in-address at ina-address ng Department of Agriculture at ng mga nauna ng mga lalawigan ang kaso ng ASF sa kanilang lugar ay kailangan namin sapagkat ito ang first time nga na ito'y nararanasan namin, kailangan namin ang gabay ng mga eksperto na naging bahagi na ng pagresolba ng ASF na ito sa ibang lalawigan. Ano po ang meron po kayong idea kung papaano nakapasok ang ASF dito sa Marinduque? Sa ngayon po ay marami po kaming tinitingnan na posibilidad kung bakit po nakapasok ang ASF sa Marinduque. Isa po sa mga dahilan na ito, yung mga biyahero po na nag-uuwi ng mga karne na itinatakas po sa mga port o di kaya idinadaan po sa mga illegal na pamamaraan na maaari pong naidala sa mga babuyan o yung mga basura po na pinagtapunan noon ay maaaring nakaladkad ng aso, manok o anumang hayop na naidala rin po sa mga babuyan. Bukod po rito, yung mga nagbabiyahe po ng mga baboy na maaaring hindi po na-disinfect yung kanilang mga gulong, yung mga truck po na kanilang ginagamit, ay maaari rin pong nakadala ng virus mula po sa ibang lugar. At isa rin po sa mga tinitingnan na dahilan po ay yung mga tao na nagpunta po sa mga babuyan na infected mula po sa mainland ay nagdala po ng sakit ng ASF na kumakapit po ito sa kanilang mga damit na hindi po sila nagpapalit, nang hindi sila nagdi-disinfect, kaya po sila maaaring ang nagdala rin ng sakit. Okay, sa makatuwid, Doc Josh, yun pala kasi dun sa isang barangay na pinuntahan ko, narinig ko nagbubulungan yung mga tao. Nung sinabi ng gobernador na pwede yang nanggaling sa mga frozen foods na maaring nakalusot sa mahigpit na rin naman na pagkokontrol diyan sa talaw-talaw ng quarantine office diyan po So yung palang mga frozen foods kasi doon nagtitinginan yung mga tao kasi parang mukhang paborito nila yung mga hotdog na mga footlong. Naririnig ko yung mga footlong na hindi natin alam kung saan galing, no? So, yung pala posible ring pagkunan talaga nung ASF. Kung nagkataon na yung pork noon, yung meat noon ay mula sa baboy na contaminated or infected, Yes po, tama po. Sa katunayan nga po, yung mga frozen meat ay maaari po mabuhay doon ng virus na mahigit 1,000 araw. Sa mga processed meat po yun, ang mga frozen naman po mahigit 300 days po na nabubuhay doon yung virus. Kaya napakahirap pong patayin itong virus na to. Kaya po natin pinagbabawal yung pagdadala ng mga frozen processed meat dito po sa isla ng Marinduque mula po sa labas. Oo, ngayon lubos kong naiintindihan kung bakit ang tanggapan ng Provincial Veterinary Office ng provincial government sa pangunguna ni Dr. Victoria was really vigilant or has continuously been vigilant sa pag-check talaga na hanggat maaari ay talagang hindi makapasok yung mga products or foods na maaring maging dahilan ng pagpasok nga nitong ASF. Yet nakapasok pa rin And sa ngayon ay lahat ay posibilidad pa lang. Yun ba ang binabanggit mo, Dr. Josh? Pinag-aaralan ninyo yung mga iba't ibang posibilidad. May isang bagay na naging akusasyon ng ilan yun daw ay nanggaling or kaya nagkaroon dito ng ASF ay dahil mula daw sa mga baboy na idinisperse or ipinamahagi ng provincial government bilang bahagi ng aming animal dispersal program noong Mayo. Yun ba ay sa tingin mo may posibilidad, malaking posibilidad na doon din ang galing kung
na disperse yun noong Mayo? Kung na-disperse po yung mga baboy noong Mayo, ay imposible na po na doon nagmula yung ASF. Dahil ang ASF po ay nag-incubate lamang sa baboy nagmula 4 hanggang 19 days. Kaya dapat po, noon pa ay tumama na po ang ASF sa Marinduque at hindi po nitong Oktubre lamang. Idagdag ko rin po na ako po ay kasama ng ibang team na nagsisurveillance o nagko-collect ng dugo. May mga nakukunan po kami na galing sa dispersal na nagne-negative naman po. Iba po ay nagpa-positive dahil lamang po sa dahilan na ito po inahawa na rin po ng mga nag-positive rin na baboy sa ASF. Okay. So, salamat sa paglilinaw na yon, kasi sa totoo lang, medyo nalulungkot kami sa mga ganong akusasyon. Bagamat na nauunawaan natin yan hindi naman yan galing sa ating mga kababayan na sa totoo lang biktima ng nitong ASF. Ang sa aming impression dito ay ito ay talagang intentional lang and maliciously ginagawa ng ilang tao o grupo na may ibang intention. Na ang amin ngang dalangin sana naman na huwag samantalahin ang mga ganitong sitwasyon para mag-disseminate ng mga mali-maling impormasyon dahil tayo ay nasa krisis na at napakahalaga na sa pagreresolba ng problemang ito ang mga tao at ang bawat isa ay nakakaalam ng tamang impormasyon. Huwag nating samantalahin ang pinagdadaanan ng mga naghihirap ng mga apektadong tao para lang i-abuso pa rin sila sa pamamahagi ng maling impormasyon. Sir Joshua or si Sir Kiko, kapag may African swine fever or kapag medyo infected na ang baboy, ano-ano ang unang makikita or symptoms na pwedeng tingnan ng mga nag-aalaga ng baboy? Ang mga sintomas po ng ASF o African Swine Fever sa baboy ay maaari po ito ang pamamantal ng mga katawan para makakita po kayo ng mga nagpapatsi-patsi yung kanilang katawan, lalo na po dun sa mga puting baboy. Ngunit mahirap po ito makita dun sa mga itim na baboy po natin. Kasama rin po dito yung pananamlay, hindi pagkain ng ating mga alagang baboy. Dagdag rin po yung pagdumi, ang pagtatae at pagbuntis naman po ang inyong baboy, maaari rin po ito mag-abort o maglagas po. Kasama rin po sa sintomas ng ASF ay yung paglabas po ng mga dugo dun sa kanyang mga opening sa katawan o di kaya pag-ubo at pagsipon po. Idagdag ko rin po na hindi po sa lahat ng pagkakataon makikita natin itong mga sintomas na ito ng ASF. Meron po tayong tinatawag na parang per-acute stage ng ASF o parang po sa COVID ay asymptomatic po. Akala natin ang lakas-lakas ng baboy natin, unit pala nagsisimula na pala doon magparami yung virus. Nagkataon lang po na mababa pa yung viral load o malakas pa yung resistensya ng baboy, kaya hindi pa nakikita natin sa kasalukuyan yung sintomas na sinasabi ko po. Kaya importante po na magpa-test po tayo ng mga baboy natin para masiguro po natin talaga na wala pong ASF yung mga baboy po na yun. Sa laboratory test lamang po malalaman kung positive o negative po sa ASF ang isang baboy. Okay, so Doc, para rin pala itong COVID, may asymptomatic. Pwedeng walang simptomas pero carrier ka na at infected ka na, no? So yan pala ang dahilan kung bakit yung ginagawa ninyo, may certain radius na kasi doon sa isang barangay na napuntahan natin, ang sabi ng ilan sa ating mga kababayan ay wala namang sakit. Bakit kailangang i-dispose o kailangang patayin yung baboy? Wala namang sakit at wala namang simptomas. Paano po ninyo sinasagot yun? Yes po, sa mga nakapaloob po dun sa radius na yun, ito po yung 500 meters radius, kung saan na-detect po natin yung positive na ASF sa isang baboy. Ngayon po, ay nililipol po natin lahat ng baboy na nakapaloob po doon sa 500 meters radius. May sakit man po tayong nakikita o wala, ay kailangan po silang isama. Dahil ito po ay yung mga high-risk areas o yung madali pong mahawa yung mga baboy. At bukod po doon, ito po yung projected po ng ating mga eksperto na radius kung saan mabilis pong kumakalat yung ASF. Ginagawa po natin ito para hindi na po lalong kumalat yung ASF. Makontain po natin sa isang lugar at hindi na po madamay yung iba pong purok o iba pong barangay. Okay. So, ito ay para maprotektahan at talagang masiguradong malilipol yung carriers, yung lahat ng may virus sa katawan. Yes. Sabi ng ilan sa ating mga kababayan, hindi ba pwedeng liit-liitan yung radius? Hindi ba pwedeng instead of 500, 100
ilan ba? 100 500 meters po. hindi daw ba pwedeng instead of 500 meters ay gawin na lang 100 meters radius para hindi masama siguro yung kanilang bakit hindi po pwede yon? Sa katunayan nga po, dati po ay 1 kilometro ho ang pinapatupad ng Bureau of Animal Industry sa paglipol ng mga baboy. Binawasan na po namin ito sa 500 meters. Ito po ay ginamitan po ng siyensya ng ating mga epidemiologists. Sila po yung nagbibigay ng numerong ito. Ito rin po ay aprobado ng World Organization for Animal Health. Sinusunod po natin yung protocol po nila sa pag-quarantine o pag-sugpo ng mga ganitong klaseng sakit. Okay po. Sa makatuwid, Dr. Josh, yan palang pinapatupad na 500 meters radius ay talagang kailangang lipulin yung mga andong baboy. Yan pala hindi lang sa Marinduque na ginagawa. Yan ang pulisiya or protocol na ginagawa ninyo sa buong bansa. Ganun po ba yun, Dr. Josh? Yes po. Ginagawa po natin ito sa buong bansa, yung 500 meter radius po. Masakit man po sa damdamin ng ating mga farmers na ibigay yung kanilang mga baboy, ngunit ito po ay parang sakripisyo na rin natin para tuluyan po nating masugpo yung sakit at di na po kumalat. At pag ginawa po natin yon, mas mabilis po tayong makaka-recover dito po sa ESF. Sa ibang bansa po, mas mahigpit sila, talagang pinapatupad po nila yung mas malawak pa pong paglipol ng mga baboy. Okay, para siguraduhan. Opo, hindi lang po ito sa Pilipinas ginagawa, kundi sa lahat po ng bansang apektado po ng ESF. Okay. Akala kasi ng mga ilang kababayan natin, sabi ko nga, dahil kasi yan sa mga ilang tao o ilang individual na lugar na alamin muna kung ano ang protokolya, kung ano ang isinasaad ng batas nasyonal, guidelines sa pagsugpo ng ASF, ay nanamantala naman na magpakalat ng iba't ibang impormasyon, maling impormasyon para yung mga tao is masama na nga ang kalooban ay baka ma-high blood plus pa sa lalong sama ng loob. So yung 500 meter radius ay isang bagay na hindi base sa batas lang na nairal sa lalawigan. Hindi po yan basta ginawa halimbawa namin bilang ordinansa, kundi yung pinapatupad nila na 500 meter radius ay kailangang lipulin ang mga nandun kung may infected na within that area ay base sa umiiral na batas national through administrative order po ba yun? Through administrative order number 22 series of 2020 po. Sa katunayan nga po, ito rin po yung gagawin doon sa pinakabagong probinsya na naapektuhan ng ESF. Okay. At ang nag-issue po ng administrative order na yan ay ang mismong Secretary ng Department of Agriculture. At ipinapatupad din niya, I think yung kanya bang lalawigan ay ano ba ang huling tinamaan na lalawigan ng ASF? Kung di po ako nagkakamali, Cotabato po. Okay. Po so, in short po, lahat po ng lalawigan na may kaso ng ASF, yan po ang protokolya na sinusunod. Hindi po yan dito lamang sa ating lalawigan. Kaya nangingiti po ako, naiiling, hindi nangingiti. Nangingiti na naiiling sa ilan na inaakusa naman ng ating gobernador na siyang may pakana ng paglipol within the 500 meter radius. Meron pa akong isang kausap na kapitan dito sa bayan ng Buwak kahapon. At ang sabi baka raw nga pwedeng i-request na 100 meters radius na lang. Ang sagot ko nga po, gustuhin man natin ay hindi pwede sapagkat yan ay nakabase sa umiiral na guidelines ng national government na ipinapatupad hindi lamang dito sa Buwak, hindi lamang dito sa Marinduque, at ipinapatupad yan sa buong bansa. Kasama na ang iba pang 51 na lalawigan na infected din ng virus na ito. So, sana po'y malinaw ito sa ating mga kababayan. Talagang ako, sabi ko nga alam kong sumasama ang pakiramdam ng mga naaapektuhan pero sigurado ako ang ating mga katuwang sa serbisyo mula sa Bureau of Animal Industry, mula sa Department of Agriculture, sina Dr. Josh, sina Dr. Kiko, ay sabi ko nga po sigurado hindi rin naman nila gusto yan.
At nadudurog din siguro ang puso nila na nakikita na kailangan gawin yan. Dahil alam nila na buhay ng tao ang nakasalalay din. At pinaghihirapan niya ng mga ordinaryong mamamayan ng mga lalawigang kanilang pinupuntahan. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko, ano naman ang magiging dahilan ng national government nitong mga opisyales na ito mula sa Maynila pa para kita ipasakitan lamang kung ganun lang ang intensyon nila. Ang kanilang intensyon ay wag nang kumalat ang virus na ito para maisalba pa ang ibang lugar ng lalawigan na hindi infected ng virus na ito. Kaya sa totoo lang, ako po'y Dr. Josh, Dr. Kiko, gayon din sina Dr. Anthony, sina Dr. Victoria, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga sakripisyo din. Ang sakripisyo nila ay yung sa totoo lang, alam ko nalulungkot sila every time na makikita nila yung mga pagbabaon ng mga kailangang ibaon at lipulin ng mga hayop. At the same time ay nakikita rin nila na nagdurugo rin ang puso ng ating mga kababayan na kailangang i-give up yung kanilang pinagkakabuhayan. Ano po. So, isang tanong ko pa po ay dito sa related dito sa ating topic ay kapag halimbawa po nakita ng mga kababayan natin na may mga simptomas ang kanilang baboy, ano po ang dapat nilang gawin? Ano po ang maipapayo ninyo? Ano po ang unang dapat gawin ng ating mga kababayan na kapag nakita nila may symptoms? Hanggat maaari po, kung may nakikita po kayong sintomas ng ASF, katulad po ng sinabi ng aking kasama ditong si Dr. Joshua, ay ipaalam po agad sa inyong barangay captain, paakyat po sa inyong Municipal Agriculturist Office, hanggang pong umabot sana po sa Provincial Veterinary Office upang masolusyonan po natin agad kung ano man po ang nangyayari po sa inyong mga kababuyan po. Okay. So, talagang mabilis na reporting, Yes po. Hindi kailangang itago. Ano ang epekto po kapag nagpatumpik-tumpik ang ating mga kababayan sa pagre-report ng sitwasyon ng kanilang mga alagang baboy? Habang tinatago po natin ang mga alaga po natin, lalo lang po tayo nagkakalat ng sakit. Kasi po, ang mga baboy po na suspected po ninyo, hindi po natin alam kung infected po sila or hindi. Tulad nga po ng sabi ni Dr. Joshua, pagka po meron na tayong infected na baboy dun sa area ninyo, ay kukordonan na po namin ang 500 meters yun upang hindi na po maikalat ang sakit. Kaya nakikiusap po kami na sana ay mag-cooperate po tayo sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno. Yun lamang po. Okay, Dr. Kiko, Dr. Josh, kailan pa ba itong ASF? Ito pong ASF po na ito ay una pong na-detect sa Kenya, sa Africa pa po. Kaya po siya tinawag na African Swine Fever. Noong 1926 pa po, napakatagal na po. Ito po ay kumalat sa mga bansa sa Europa tulad ng Belgium, ay iba pong bansa pa. Hanggang sa ito po ay nakarating sa mga bansa sa Asia tulad ng China, Vietnam, hanggang nakarating na po dito sa Pilipinas. Okay. So, matagal na pala, no? Pero, wala bang vaccine? Wala bang gamot ang ASF na pwedeng inumin ng mga hayop o bakunahan sila para hindi mahawahan? Sa kasamaang palad po ay wala pong bakuna o gamot pa dito sa ASF po na ito. Patuloy po yung pag-aaral sa bakuna, ngunit wala pa po itong progress o wala pa pong update na nangyayari dito. Nawa po pagdasal po natin na sa mga susunod na panahon ay magkaroon na po ng bakuna laban dito sa ASF. Wow, so talagang kung gustong labanan ang pagkalat ng ASF, at least ang COVID, kahit papaano may bakuna na, no, na pwedeng gamitin para labanan ang COVID sa tao. Pero ito namang sa baboy, ito palang ASF, wala pang gamot.
wala pang bakuna na available para maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Kaya pala talagang walang ibang paraan kundi talagang i-depopulate ang mga hayop, ang mga baboy na infected, Tama po. Yun lamang po yung paraan na nakikita natin na mabilis po nating mapigilan yung pagkalat po ng ESF para mabawasan din po yung mga maapektuhan nating kababayan. Okay. Si Dr. Christian, isa po sa mga kasama nila ni na Dr. Josh na ilang araw na rin na nagtagal sa lalawigan at kinailangan na naman na siya ay pumunta sa kanyang head office kaya ang ating ding mga panauhin dito ay sila naman ang dire-diretsong nakakasama natin dito sa ating lalawigan. Meron siyang binabanggit gaano katagal na base sa eksperyensya, gaano katagal yung kapag ang lugar ay infected. Merong nababanggit siya noon, di ko lang masyado maalala na kailangan talagang mabilis na masawata sapagkat kapag nagtagal ay minsan ilang taon ang kailangang lumipas bago makapag-alaga ulit ng baboy ang lugar na infected. Kung mabilis po tayo makikikooperate sa depopulation, tayo po ay makikiisa doon po sa gawain iyon, ay mas mabilis po tayo makaka-recover sa ESF dahil kapag natapos na po yung problema sa depopulation, ay maaari na po tayo magsimula sa cleaning and disinfection. Ito po yung paglilinis ng lugar kung saan mayroon pong ESF. Gagawin po natin ito sa loob halos ng 30 araw o isang buwan na paglilinis para matanggal po yung ESF sa lugar. Pagkatapos po nun, sa guidelines po ay may 20 days na bioassay o pagkolekta ng environmental sample. Doon po itetest natin yung lugar kung may ESF pa pong natitira sa lugar. Kung wala naman po, ay patuloy na po tayo makapagbigay ng sentinel animal. Ito po yung magbibigay ang gobyerno ng panibagong hayop na naitest po na libre o wala sa ESF. At tatagal po iyon ng 40 days. Kapag po natapos na po itong sentineling na tinatawag natin, ay maaari na po tayong tuloy-tuloy na makapag-alaga at makapag-free na po yung isang munisipyo o buong probinsya ng Marinduque sa ESF. Sa kabuuan, kung susumahin po natin, ay 3 months lamang po yung ganun po kabilis na pwede natin pag-recover kung lahat po tayo makikiisa. Kunit kung di po tayo makikiisang lahat, magmamatigas po tayo, itatago natin yung mga baboy natin, hindi natin pa kolektahan, magdadala tayo ng karne kung saan-saan, magkahatay po tayo sa mga barabarangay lang, hindi po sa mga slaughterhouse, ay maaari po tumagal talaga ng taon yung problema po natin sa ESF. Gawin ko pong example sa buong bansa po. Example po natin, Spain. Nilabanan po nila yung ESF sa buong bansa nila ng 30 years. Sana po dito sa Pilipinas, ay hindi po tayo tumagal ng ganoon kung lahat po tayo makikiisa. Wow. Ibig sabihin, sa bansang Espanya, in 30 years bago nila nasawata, yes, po. Yung medyo mas madugo yun, dahil ibig sabihin nun, affected talaga nun ang industriya ng pagbababoy. Kasama na rin ang mga related industry na konektado sa baboy. I could imagine, napakataas siguro ng presyo ng pork products sa Espanya nung mga panahon na sila ay talagang nagpuproblema pa ng seryoso sa ASF. So mahalaga pala talaga, Dr. Josh, na makipag-cooperate ang lahat para mabilisan. Mabilisan ay makontrol kaagad itong ASF. Huwag kumalat sa ibang lugar. At the same time ay maisagawa agad yung disinfection para makapag-recover ka agad, mapalitan ka agad yung mga baboy at makapag-alaga na ulit ng normal yung ating mga kababayan. So, sana sa ating mga kababayan, ito yung mga impormasyon na kailangang naririnig at kailangang naiiparating sa ating mga kababayan. Hindi yung gagalitin natin sila, bibigyan ng maling impormasyon. Yung mga tao tuloy ay posibleng hindi mag-cooperate. Kapag hindi sila nag-cooperate, lalong malala ang ating problema. Lugar na ilang barangay lamang ang infected, posibleng lahat ng barangay, and we have 218 barangays in the province. We don't want those 218 barangays na lahat ay magkaroon ng kaso ng ASF. Dahil pag nangyari yan, I could imagine kung magkano na ang presyo ng karne ng baboy pag dumating yon, ay baka lalong maramdaman ng bawat isa
ang hirap na inadanas natin ngayon ay mas lumala. So, ano na pong mga barangay para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ano na pong mga barangay dito sa lalawigan ang medyo may cases or can be considered as affected barangays? So ako po ang magbibigay ng updates. So ASF updates as of November 13, 2021. So for municipality po ng Buenavista, mayroon na po tayo sa Bagakay, Timbo, Bikas-Bikas, Libas, Tungib, Lipata, Bagtingon, and Yook. So for Barangay Yook po, I would like to give emphasis on Barangay Yook po. Dahil meron pa pong isang purok dito na hindi nagpapates. And we consider this purok as high-risk area po. So, Barangay Yook po, nakikiusap po kami na magpa-test na po ang natitirang isang purok. So, Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM. Tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang Okay po, magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Lynn Angeles on Board. Ito pa rin pong muli ang inyong Bukal ng Lalawigan, Bukal Lynn Angeles. Makakasama nyo pa rin, nakahabol pa rin po dito sa ating programa ngayong Sabado sa Marinduque News Network at sabay na napakikinggan sa radyo natin Buwak. Gayon din, Facebook Live ng Marinduque News Network at ng ating sariling Facebook page, Adeline Lynn Marciano Angeles. So, samahan niyo pa rin po akong muli at muli po nating i-plinay kanina ang tungkol dito sa ASF, ano po, yung ating interview noong nakalipas na Sabado, by the way. Kanina ba naririnig tayo? Hindi naka-play ang microphone ko kanina. Okay. So yun ho, nireplay natin kanina to give emphasis also sa sitwasyon ng ASF sa ating lalawigan. Yung interview natin sa mga katuwang natin sa paglilingkod mula sa Department of Agriculture, particularly also mula sa Bureau of Animal Industry, ay noong nakaraang linggo ay i-plinay natin. At bilang sequel to that, bilang
karugtong po noon, ay susubukan natin na pag-usapan ng isyung ito ngayong Sabado and at the same time sa susunod na Sabado. Alam po ninyo, dahil nga po sa sitwasyon ng ASF sa ating lalawigan, inuulit lang po natin, tayo ay naging pang 51 na lalawigan na nagkaroon ng ASF dito sa ating bansa. At ito ay nagbibigay ng medyo challenges, additional challenges sa ating lalawigan, sa pamamahala, gayon din sa buhay ng ating mga kababayan. Ano po, lalo na yung nasa industriya ng pagbababoy. So, dahil po dito, maraming mga inisyatibo at mga ilang hakbang ang sinusulong ng provincial government to address this concern, to address this problem. Medyo kailangan ng talagang komprehensibo na approach sa pag-address nito. At ito naman ay isinusulong ng lalawigan sa pag-agapay na rin ng ating national government agency, particularly the Department of Agriculture. Ngayon ho, sa the part ng Sangguniang Panlalawigan ay meron hong mga committee hearings na isinagawa, mga initial na pag-aaral at pakikipag-ugnayan din sa iba't ibang ahensya. At isinusulong ho sa nasa second reading na itong localization naman ng Bantay ASF. Actually, ito po ay isa na ring programa ng Department of Agriculture na nagbibigay ng gabay with regard to the disease surveillance and monitoring, disease reporting and investigation, disease response na medyo komprehensibo kasi kailangan ang multi-sectoral approach, interagency approach in dealing with it as a response, as well as the implementation of biosecurity protocols, zoning, recovery, and repopulation. So, pag sinabing Bantay ASF, medyo komprehensibo ito at intensified approach in addressing the problem of this African swine fever na nakapasok na sa ating lalawigan. Ngayon ho, ang Sangguniang Panlalawigan ay meron hong mga inisyatibo at in the process, sabi ko nga po, itong particular na ordinansa localizing this integrated approach is already on second reading at meron lang mga iniintay lang na ilan pang impormasyon para ito ay approve na sa second and final reading. At hand in hand po doon sa mga ginagawa ng Sangguniang Panlalawigan, ng provincial government, sa pamumuno rin ng ating ginagalang na gobernador dito sa ating lalawigan at sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at the same time iba't ibang ahensya, ay meron ho kaming nakita at ito naman ay lumabas doon sa interview din natin sa ating mga katuwang sa paglilingkod mula sa Department of Agriculture, na medyo nagiging alarming at hindi na dapat ipagwalang bahala itong malisyosong pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng ilan sa ating mga kababayan. I do not know through their persons or through different mechanisms para ipakalat ang mga maling impormasyon. Hindi natin alam kung ano ang kanilang intensyon for doing this dahil ngayon nga po ay nasa panahon tayo ng pandemya, nasa state of calamity tayo. Ang buong bansa ay nasa state of calamity kasama na ang ating lalawigan dahil nga sa ASF. Pagkatapos maraming mga nagpapakalat ng maling impormasyon na nagiging alarming na sapagkat ito ay una nakakahinder sa effective implementation of measures that intends to address the immediate
or provide immediate response para ma-resolve, makontrol, maagapan ang pagkalat ng ASF sa ating lalawigan at mabigay ang kinakailangang suporta sa mga kawawang apektado nitong ASF. So dahil dito, nakaka-alarma na rin itong naiparating sa atin na nalalagay na rin sa peligro ang buhay ng ilang implementing officers na bahagi ng implementation ng mga measures kaugnay sa ASF. Dahil nga po may mga ilang tao na sinasamantala ang emosyon ng mga kawawang mga biktima ng ASF para medyo ma-confused sila and at the same time ay medyo hindi maging cooperative sa mga nagpapatupad ng biosecurity protocols at the same time ng mga measures na kailangan to control and address the problem. So ibang kwento na po kapag lahat naman po ng mga bukal ay sa aming talakayan ay ibang kwento na kapag may mga buhay na nalalagay sa peligro as a result of this malicious dissemination of false information, which apparently are being done intentionally for whatever purpose, probably to serve a respective interest, personal interest. Pero at this point in time, habang isinusulong natin yung mga steps to address the problem, nagbibigay ng tamang impormasyon dahil sabi nga ng ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture, ang isa sa pinakamahalaga or isa sa pinakamahalaga para ma-address ang problema ng ASF ay magkaroon talaga ng kooperasyon ang lahat, kooperasyon ang mga tao, sapagkat kapag walang kooperasyon ang mga tao, hindi nila susundin ang protocol, ire-resist nila ang mga implementors ng mga measures na dapat i-implement ay magiging hindi madali ang pagresolba ng lalawigan sa problemang ito. So, habang ginagawa yung mga steps, yung disseminate ng correct information on the part of the government naman and other concerned sectors, sinasabayan naman ng mga malisyosong pagpapakalat ng maling impormasyon. And the provincial government deemed it necessary to address it already, not to tolerate it anymore, because it will prejudice and affect the effective implementation of measures to address the problem. Dahil po doon, ang Sangguniang Panlalawigan ay nagpasa ng isang resolution kung saan ay medyo in-urge na ang Provincial Legal Officer and Provincial Legal Office to already take necessary legal steps and remedies to address the malicious dissemination of false information relative to the African swine fever to the detriment of the provincial government of Marinduque and its constituencies, and is already affecting the implementation of measures to effectively control the spread of this deadly swine disease in the province of Marinduque, including possible filing of cases to concerned persons or individuals maliciously disseminating false information by the filing by the provincial government of Marinduque to be represented by the Honorable Governor. So ang sitwasyon kasi ngayon ay hindi simple. Sabi ko nga po, we are in a state of calamity, we are in a state of crisis, at hindi pwedeng i-tolerate na ang mga ganitong bagay. Nakakalungkot lang din sapagkat still may mga ilang individual na intentionally naman ay minimislead ang
ang mga kababayan, again, appealing to emotions. Biro may isang nag-post. Una, ang ipinost yung draft proposed resolution instead of yung approved resolution. Doon pa lang po makikita mo naman na talagang medyo nakakatuwa, ano. So instead of posting the approved resolution with the proper title and content, ay ang ipinost ay ang isang draft proposed resolution, ano. So at the same time, parang pinapalabas na kakasuhan yung mga kawawang namatayan ng baboy. That is not the intention. That is never the intention of the resolution. Ang intention ng resolution ay pag-aralan na ng abogado ng lalawigan ang bagay na ito, araling na mabuti ang bagay na ito na tungkol sa malicious dissemination of this false information, at kung kailangan ay ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. So kailangan na po itong gawin. Una, binabanggit nga natin sapagkat hindi na kailangang habang ginagawa ang mga protocols, habang ginagawa ang mga positibong aksyon, ay kinakailangan ding protektahan ng ating mga kababayan laban sa mga maling impormasyon. So, kailangan ding protektahan ng institusyon na nangunguna sa pagsasawata ng ASF. Kailangan ding proteksyonan ang ating mga kababayan because karapatan ng bawat isa, hindi lamang yung magsalita o magpahayag, karapatan ng bawat isa din, lahat ng ating mga kababayan, na tama ang impormasyon na kanilang ma-receive. Tama ang impormasyon na maiparating sa kanila. At karapatan ng bawat Marinduqueño, ng bawat Pilipino, na maproteksyonan laban sa mga elemento, individual, or grupo na nag-aabuso ng kanilang karapatan sa maling gamit, gayon din ng mga ng teknolohiya kagaya ng social media, to the detriment of others, to the detriment of the government, to the detriment of the community, to the detriment of our constituency. So, ang bagay pong yan ay atin pang muling pag-uusapan sa darating na Sabado. Pag-uusapan po natin muli yan. So, again, ang provincial government po, kasama na ang Sangguniang Panlalawigan, ay patuloy na gumagawa ng mga measures para masawata ang bagay na ito. Measures that are integrated, i-discuss ko po sa inyo sa susunod na Sabado. Ano-ano po yung mga measures na yan. Yung pong resolution ng posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga ganyang elemento ay isa lamang po sa ating disease response na kailangan para mas maging effective, efficient, at mabilis ang pagpapa-implement ng measures to address this problem. So, yun lamang po sa ngayon, at sa susunod pong Sabado, pag-uusapan po natin ito muli kasama ang ilan pang issue dito sa ating lalawigan na alam ko po na inyong inaabangan, at the same time ay something that concerns everyone. So marami pong salamat sa lahat, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programang Lynn Angeles on Board. Lagi niyo po akong samahan dito sa ating programa, at nawa ang ating kwentuhan, ang ating talakayan ay nakakatulong sa bawat isa sa pang-araw-araw na buhay upang ang Marinduqueño ay maging mulat, at itong tinatawag na socio-politically matured community, socially, politically matured individuals. Maraming salamat. Mahal ko po kayo. Ito pong muli ang inyong Bokal ng Lalawigan, Lynn
Angeles. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board!